Salamat po. Gomar! Gomar, sandali! Gomar! Gomar, sandali! Sandali, mag-usap tayo. Sandali lang, mag-usap muna tayo. Ikaw na naman? Di ba sinabi ko na sa'yo wala akong alam? Let mo ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ayaw mong magsalita. Si Malu na lang ang kakausapin ko. Bigay mo na lang sa akin yung number niya. Parang awa mo na. Sinabi ko na nga, hindi na nga kami nagkakausap ni Malu. Na hindi ko alam kung nasaan lupalop yung hinayupak na yun eh. Nagsisinungaling ka. Nagtanong-tanong ako sa lugar ninyo. Alam mo kung nasaan si Malu. May contact pa rin kayo sa isa't isa. Makulit ka. Di ba sinabi ko na nga wala akong alam? At kahit si Malu, hindi magsasalita yun. May alam kayo. Pero ayaw ninyo sabihin sa akin? Ganon. Ayaw ninyong magsalita? Pwes, ipapupulis ko kayo. Mga walang hiya kayo talaga. Siraulo ka pala eh. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka. Gomar, ano ba? Bumalik ka dito, Gomar! Nilipat ka nila dito kasi nagkamalay ka na. Ano? Kamusta pakiramdam mo? Hindi pa ako okay. Asan si nanay? May inaasikaso lang. Ano? Hindi ko din alam eh. Mas importante ba yan kesa sa akin? Uy, Tali, huwag yan sabihin mo. Kung alam mo lang, alala na sa'yo si nanay. Eh, bakit wala siya? Gomar! 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 Hello, Adela? Bakit? Rosel, nasaan ka na ba? Bumalik ka na ng ospital. Gising na si Tali. Oo, sige. Magbalik na ako dyan. Salamat. Malu, hinahunting na ako ng kaibigan mo. Ano ba? Sino pa? Di si Rosel. Ang kulit. Gusto niya talagang malaman kung ano nangyari sa anak niya. Ano? Sabihin ko na ba? Eh, paano kung ipapulis tayo? Teka. Yung amo mo si Chris, di ba mayaman yun? Nasa kanya yung bata. Okay. Nakausap ko ng nanay mo, papapanad. Ayan ang pala. Nay. Nakatulog lang po siya, Nay. Pinainom din kasi siya ng gamot. Ano pong nangyari sa lakad niyo, Nay? Wala pa rin eh. Wala pa rin linaw yung lahat. Anak, alam ko sa isang buwan pa yung birthday mo, pero what if magplano na tayo? Gusto mo ba pumunta tayo sa Disneyland? Tapos invite natin lahat ng friends mo. Talaga po? Wow, Mommy! Pero, sobrang gastos po nun. So, ang importante, papasaya ka namin ng daddy mo. Dahil kapag happy ka, happy rin kami. Oh, basta pag nagkasundo kayo ng mami mo, game na rin ako, ha? Salamat po, Mommy. Grateful po ako. Of course. Anything for my father. Ate, hindi ka dapat sumugod kay Salvo. Hindi ko na dapat inisisa yun. Hindi ko na napigilan. Eh paano kasi, baka mamaya may alam siya tungkol dun sa pinanggalingan ng Ben na yan.
Tsaka kung bakit humaling sa kanya ang kuya mo. Eh kasi nga, sabik sa anak si kuya. Parang di mo naman alam. Alam mo, aaminin ko na. Nagsiselos na talaga ako sa batang mo. Ate, naiintindihan kita. Pero kung patuloy mong kakalabanin si Bel, baka mawala ng gana sa'yo si kuya. Baka yun pa yung maging cause ng paghihiwalay niyo. Nakita mo naman how he loves that ampon. Sa tingin mo ba, ipagpapalit talaga ako ng kuya mo sa ampon na yun? Do you wanna risk it, ate? Paano kung tama ako? No. Hindi ko hahayaang mawala si Chris sa akin. Kaya nga umayos ka, ate. Choose your battle. Sige ka nga. Sa pagkakataong to, hindi si Bel ang kalaban mo. Si Kuya Chris. Bakit instead na inaaway mo yung bata, mahalin mo. Pakitaan mo ng kabutihan, puno. Gawin mo siyang kakampi. Ang alat. Para kung meron kang kailangan kay Kuya Chris, makuha mo sa pamamagitan ng ampon niyo. Tama-tama pala yung pag-message ko sa inyo. Nandito kayo ng pamilya mo. Kamusta nga pala yung bata? Ang anak niyo ni Rosel. Yung anak ni Melania, yun ang palabasin mong anak ni Rosel. Ha? Ngayon yung anak ni Rosel, yun ang ibigay mo sa amo mo. Pumanana. Para magkapera na tayo. Walang Diyo. Mayaman pala talaga yung amo mo, no? Kumamal tayo ng walang kahirap-hirap. Pero nakakapa din, ha? Buti na lang to si Rosel, naniniwala sa mga palusot ko. Nakokonsensya pa rin ako, Gomar. Tinraidor ko si Rosel. Anong klaseng kaibigan ako? Asus! Ngayon ka pa nagdadadrama. Pinalitan mo naman yung anak niya, eh. Tsaka, ano ba naman yan? Kumpara sa mangyayari sa'yo pag kumakalam na yung sikmura mo. Baka nga pala hinahanap na ako nun. Ano ka ba naman, Gomar? Kay Rosel yan! Alam mo, kulang pa to para ibayad ko sa mga utang ko. Ha? Ay, Paawa ka na kay Rosel! Akin na! Mag-relax ka lang. Relax ka lang. Kumain kaya tayo sa labas. O kaya, maghanin mo kaya tayo ulit. Sarap. Bango. Pwede ba huwag ka na magpaligoy-ligoy pa? Ano kailangan mo sa akin? O de tapatan na. Pera. Pera ang kailangan ko. Baon na ako sa utang. Hindi makauwi si Malu ng Pilipinas. At kailangan ko ng malaking pera para makapagnegosyo ako. Magkano? Kayang-kaya mo yun, ha? Sisiraan ka ba ng ulo? Alam mo ba kung gaano kalaki ang hinihingi mo sa akin? So, hindi mo kaya? Madali naman ako kausap, eh, ha? So, paano? Sasabihin ko na lang kay Rosel na ninakaw mo yung anak niya. Na? Gomar, sino siya? Malalaman mo na ang katotohanan, Rosel. Siya si Luis. Siya ang magtuturo kung nasaan ang anak mo. Bakit? Anong kinalaman niya sa anak ko? Sa kanya namin binigay ni Malu yung anak mo. Ano? Hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi mo.
Anong kinalaman niya sa anak ko? Bakit sa kanya mo binigay? Dahil siya ang naglibing sa sanggol, Rosel. Sorry, Rosel. Yun ang totoo. Kaya nga hindi ko kaagad masabi sa'yo na wala na ang bata. Wala na ang anak mo. Namatay din siya kaagad eh. Ilang minuto lang pagkapanganak mo. Tali, huwag ka na magtampo. Nag-iwan naman si nanay ng pera. Ibibili tayo ni Aling Sefa ng ice cream. Di ba gusto mo yun? Gusto ko si nanay. Siya dapat yung nandito. Ayoko ng ice cream kung wala siya. Tali, tsaka bibili ka daw ng papuputing lotion. Tapos may papaya soap pa, o di ba? Ang dami na nun. Kaya huwag ka na magtampo. Tyrone, bakit ba ako iba sa inyo, ha? Di ako paborito ni nanay kasi pangit ako? Hindi ka pangit. Morena lang. Talagang ayaw niyo sa akin. Paningin niyo sa akin pangit ako, di ba? Ang daya niyo, hindi niyo ako mahal. Tali, hindi yan totoo. Hindi! Ikaw lang mahal ni nanay ako. Ayoko! Ayoko! Tama na. Tama na, Tali. Nakakasama na yan sa'yo. Tali. Tulong! Nurse! Tali! Tulong, nurse! Dito ko po niliping yung sanggol. Patawarin mo kami, Rosel. Kung ngayon lang namin nasabi yung totoo. Ayoko na nga sanang balikan yung nangyari. Pero nagtanong ka. Kinulit mo ako. Ayaw naman namin makulong ni Malu. Kaya nagdesisyon kami na ipagtapat na sa iyo ang totoo. Para na rin sa katahimikan ng lahat. Patay na yung anak ko? Paano nangyari yun? Tandang-tanda ko pa eh. Nung sinilang ko siya, narinig ko yung pag-iyak niya. Paano nangyari yun? Oo. Buhay siya nung isinilang mo. Kaso pagkatapos ng ilang minuto, bigla na lang siyang nanigas at yun nga, namatay. Tapos ano? Basta niya lang siya nilibing dito na parang hayop? Bakit ngayon niyo lang sinabi sa akin yung totoo? Bakit ngayon niyo lang sa akin sinabi yung totoo? Napag-utusan lang ho akong ilibing ang sanggol. Pero wala ho akong kasalanan. Sinunod ko lang ho si Gomar at Malu. Pasensya na ho. Kami na ni Malu ang nagdesisyon na huwag na sabihin sa'yo ang nangyari. Kasi nag-aalala si Malu eh. Kaibigan ko si Malu. Pinagkatiwalaan ko siya. Paano niya nagawa sa akin to? Yun nga, nag-aalala siya. Baka mamaya ko, anong gawin mo? Baka mamaya pagbintangan mo pa na siya ang may kasalanan kaya namatay ang bata. Eh, nag-a-apply siya sa abroad ng panahon na yun. Ayaw na niya magka-problema pa. Yung sanggol na binigay niyo sa akin. Sabi niyo, siya yung anak ko. Ayun, yun? Yun. Meron kasing sanggol na iniwan sa amin. 2 araw bago ka manganak. Basta iniwan na lang yung bata.
Naawa nga kami. Hindi naman namin maalagaan ni Malu kasi nga mag-iibang bansa siya. Kaya nung mga anak ka ng babae, at yun nga, namatay yung anak mong yun, doon namin naisip na palitan ng anak mo. Ano yun? Basta niyo nang pinalitan yung anak ko na parang lumang manika? Ganun na lang makadali para sa inyo na gawin yun? Basta-basta na lang kayo nagdesisyon ng ganon? Nung panahon na yun, gipit na rin kami. Naguguluhan na kami sa mga nangyayari. Ang gusto na lang namin maging maayos. Kaya namin ginawa yun. Pinagkait niyo sa akin ng katotohanan! Pinagkait niyo sa akin ng totoo! Masaya ka naman sa anak mo eh. Hindi yun ang punto! Ang punto dito, pinaniwala niyo ako sa isang malaking kasinungalingan. Sinabi niyo sa akin, buhay ang anak ko, ano? Ayala yan ang anak ko, patay! Niloko niyo ako! Niloko niyo ako mag-asawa! Niloko niyo ako! Paano niyo nagawa sa akin sa mga hayop kayo? Hayop kayo! Ang tagal niyo akong pinaniwala. Akala ko si Tali. Akala ko si Tali yung anak ko. Akala ko buo yung kambal ko. Yung pala. Patay yung anak ko. Hindi ko man lang siya nakasama, oh. Hindi ko man lang siya niyakap. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya ng maayos. Dahil ngayon ko lang sinabi sa akin yung totoo! Ngayon lang! Hindi ako nakapagpaalam sa kanya. Dahil pinagkait niya sa akin yung katotohanan. Kaya nga ako humihingi ng tawad sa'yo. Alam naman naming mali kami ni Malu. Alam mo, maraming beses na gusto na namin sabihin sa'yo ang totoo. Kaso, pag nakikita ka naming masaya, pagkasama si Tali, isang pamilya na kayo eh. Nanghihinayang naman kaming sirain pa yun. At mas lalong nakakaawa naman si Tali kung malalaman niya ang totoo.